Hey vlog, kamusta kayong lahat? I hope you're doing great. After 1 year na walang vlog, I just want to update all of you na I'm back and still fighting sa mga losses na nangyari sa buhay ko. It's my personal choice na tumahimik muna sa social media accounts, lalo na sa Facebook, YouTube, Instagram, and Twitter. Kasi I'm trying to regain back my confidence from all of my losses. Again, the reason lang naman na ginawa ko itong vlog na to is para ipalit ko sa daily diary ko na lagi kong ginagawa nung elementary and high school days. Pero may mga parte talaga ng buhay na mahirap i-document, lalo na pag it involves your personal matters and privacy. Sa lahat naman nakakakilala sa akin, you all know for the fact na I'm optimistic type of person. Sobrang positibo ko sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Pero nung nagsisimula na yung humina, yung online business shop na binuksan namin noong April of 2019, medyo nagbago yung ihip ng hangin. During pandemic kasi noong 2020, maganda yung flow ng business dahil na rin siguro mabilis kaming nag-adapt sa changes ng business environment, lalo na sa traditional door-to-door, walk-in, benta-benta. Pinagana namin yung online business through running advertisements sa Facebook. It was that fast na from 200,000 pesos na savings ko from my corporate job, nag-grow ito ng 1M in just months of doing the business. The reason na nag-early retirement ako sa previous company ko, September of 2019, sa corporate company ko, dahil dumami na nga yung responsibilities ko sa mga empleyado ko sa online shop. And I think it will really work well kung tututukan ko yung negosyo, lalo na sa online business na sinisimulan ko that time. So from 6 employees, nag-grow kami more than 60 or 70 employees in just a year. Sobrang drastic ng changes, both responsibility and lakas ng income. The reason na medyo naging aggressive din yung naging approach namin together with my business partner that time. Nadagdagan pa yung online shops. Kasi nga ang main goal talaga namin is tumulong ng mga working students and employees na during that time of pandemic, as in walang mahanap na or mas masukang trabaho. So from one office, nagbukas kami ng dire-diretso in just 4 months. Meron na kaming 4 na opisina na nabuksan. During that time, hindi madamot si Facebook sa leads ng mga customers. Lahat ng ads is low budget talaga, like parang 200 pesos per admin lang. Sobrang dami na ng customers na nabebentahan sa online. Fast forward, ito na yung di ko inaasahang pangyayari. The downfall of e-commerce business. Kumbaga, yung Facebook ads medyo madami ng restrictions. Parang araw-araw na lang nadi-disable na yung mga Facebook business managers na accounts namin. Yung tipong wala nang leads na nakakausap yung mga team namin. Siguro almost a year din yung trial and error kung anong pwedeng gawin to save all the companies na binuksan namin para mabayaran yung pasweldo, benefits, office rentals, yung Facebook ads, electricity, at iba pa. Mga May of 2021, naramdaman namin yung mga hina ng e-commerce business namin. Pero di namin masyadong pinansin kasi nga positive outlook lagi eh. Hinahanap pa rin namin yung way hanggang sa July of 2021, napansin na namin na depleting na talaga yung company funds. Even our own savings, medyo nababawasan na. Doon na nagsimula yung depression ko sa buhay. Kahit gaano mo pala ka optimistic, kahit gaano mo ka positive na tao, tatamaan ka talaga ng depression. Lalo na kaliwat kanan na yung naging utang ng company eh. And di ko na mahabol yung mga payables sa operational expenses. Doon ako nag-decide na as early as November of 2021, isarado na yung online shops namin and declare bankruptcy kung maaari. Masakit na desisyon pero para sa akin ito yung best way na masave ko lang yung mental health issue ko. Depression is not a joke. Akala ko dati gawa-gawa or invento lang ito ng mga taong masyadong negatibo sa buhay. Pero hindi eh. Kasi even me, na sobrang positibo na tao, naka-experience nito. So nag-focus ako sa first business ko, yung pinakaunang business ko, yung Gino Sisig. Nagdagdag ako ng mga products, nag-TikTok ako. Sa awa ng Diyos naman, natulungan naman ako ng kahit papano. Yun nga lang,
hindi kakayanin yung business na ito bayaran lahat ng mga utang ko from the previous online shops company. Come January of 2002, depressed pa rin ako. Maraming tawag, email, pumupunta sa opisina, naniningil ng lahat-lahat ng utang ng online shops. Hindi ko na alam gagawin ko. Gabi-gabi, ang hirap matulog, looking for ways kung paano dahan-dahan mabayaran lahat ng mga yun. Fast forward ulit. Ito na yung worst part na di ko inaasahan. I had a major car accident May of 2022. It was tragic. Parang gumuho lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Akala ko katapusan na ng buhay ko. But good thing is, I'm here in front of you today. Ginagawa itong video na ito. God is good talaga. Inako ko lahat ng responsibility during that accident. Sorry sa pamilyang nasaktan ko ng lubusan. Hindi ko sinasadya lahat ng mga nangyari. Lahat ng mga pangyayari. Wala naman sigurong may gustong maaksidente at matotal wreck yung sasakyan at ilagay ang sarili sa panganib o sa kapamakan. Salamat sa lahat ng mga kaibigan na tumulong sa aking Bailowel, King, Limuel, Nico, sa mga kaibigan kong doctors at iba pa, alam niyo na kung sino kayo. Sa parents ko, sa pinsan ko, si Attorney Nino B, na pinuntahan agad ako to give moral and financial support. Sa cousins ng daddy ko, special mention, Tito Nonong and Tita Esther. Oo, naubos ako, pero siguro may mission pa nga ako sa mundong ito. Yung ultimate goal ko na tumulong na magkaroon ng trabaho and opportunity ng mga tao. June of 2022, nasa Mindanao na ako, nirehab ko yung sarili ko. Mas napapalapit ako kay Lord Jesus Christ na Savior ko and never ko siya question kung bakit kailangan kong maranasan lahat ng kahirapan na ito. Kundi, mas lalo ako nagtiwala sa plano niya para sa akin. Sa lahat ng family ko, mga pinsan, Lutz, Jasper, Romilly, Aiko, sa parents ko, sa mga kapatid ko, sa lola ko, kay Mami Rose, uncle ko, Uncle Jundi, Uncle Ricky, tito ko, ayan, sila Tito Nonong at Tita Esther na binanggit ko nga kanina. Salamat sa suporta para maibalik ko yung tiwala sa sarili ko. From 1 million savings sa bank account ko down to 1 peso as of now na ginagawa ko yung video na ito. Siguro, ang lesson learned lang na pwede kong iwan sa inyo na nanonood is una, don't put all your eggs in one basket. Hindi porket sobrang lakas ng negosyong yan ay uubusin mo na yung kita para palakihin yung negosyong yan. Hanap pa rin ng business na close to your heart na kahit gaano kahina is mamahalin mo pa rin at gagawin mo pa rin. Tapos, take care of your mental health. Huwag mong hahayaang lunurin ka ng depression. Find ways para malabanan ito. Mag-enroll ka sa positibong community like some sports, magbasa ka ng Bible everyday, attend Sunday praise and worship, kumausap ka ng mga positibong tao, manood ka ng mga positibong movies. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, lahat ng ito may rason, lahat ito may reasons. Kung ano man ang reason nito, sana maging example na lang sa mga nanonood and sa mga sobrang down sa buhay ngayon. Huwag magpapadala sa problema, bumangon agad kung kinakailangan, seek help sa family members kung di na talaga kaya, and huwag makakalimot sa taas. So hanggang dito na lang siguro yung vlog na ito. Maraming salamat sa pakikinig at suporta. Hanggang ngayon, I will continue to strive hard to create more business, to provide jobs to Filipino people. Salamat sa nagtitiwala pa rin sa aking kakayahan. I will be back better, stronger, and bolder. This time, I will no longer start from scratch, but I will start from this experience. See you all at the top. Please don't forget to support me by all your means as much as possible. Kailangan na kailangan ko yan sa ngayon para sa pagsisimula ko ulit. Mahal na mahal ko kayong lahat. Huwag niyong kakalimutan yan. God bless us all. Again, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa YouTube channel ko, please hit like, subscribe, and ring that bell button na rin. And tulungan nyo na rin ako para may balik yung tiwala ko sa sarili ko. Maraming salamat po.